Basa. Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Verse 5. Sige. Na may, 2 Timothy, okay. Read. Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Manalangin po tayo, Panginoon Diyos sa langit, pakipagpala po ng iyong mga salita. Ang Banal na Espiritu po ang aming pag-asa, dahil ang krus na ginawa, o ang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na sukat, ikaliligtas, ikapagpapatawad, ikatutubos ng bawat makasalanan para pumunta ng langit ay kamangmangan lamang hanggat ang tao ay hindi pa ipinapanganak na muli o kinikilos ng Banal na Espiritu. Kaya pasuyo po, Banal na Espiritu, wala akong pwedeng puhunanin, pagugutang kakayahan, kundi sa iyo lamang, kaya ang kapurihan ay iyo lamang. At kami nagmamakaawa na ikaw po ay magmulat, bumuhay ng espiritong patay para manampalataya kay Kristo. O Diyos, basbasan niyo kami at lingapin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. The Holy Spirit regenerates. Na napagtibay natin kung sino yung Holy Spirit last Sunday, part of our introduction. May maling unawa ng kaligtasan kapag mali ang unawa sa Banal na Espiritu. Hindi tama na ikaw ay ligtas kung hindi tama ang iyong pagtingin sa Banal na Espiritu. Ngayon, ang ating inuusap dito ay, pinag-uusapan, the Holy Spirit regenerates. Yung regenerates, ibig sabihin, ang Banal na Espiritu ang bumubuhay. Nagbibigay kakayanan. May akda ng bagong kapanganakang espiritual. Bakit? Kasi lahat po ng makasalanan, mga minamahal, ay spiritually patay. Tatandaan niyo po yan. Ang tao po na makasalanan, spiritually patay. Bulag. Baldado. Totoo po. Ang taong makasalanan, tatandaan ninyo, spiritually, alam niyo ba ang spiritual? Pag sinabing spiritual, ito yung pang-Diyos na kamalayan. Ito yung pang-Diyos na usapan. Ito yung pang-Diyos na pagnanasa. Ito yung pang-Diyos na kaalaman, activities. Kaya ang taong makasalanan, ang alam lamang na activities ay pang-birthday, pang-dibo, pang-TikTok, pang-sports. Pero pagka pang-Diyos, wala. Are you there? Opo. At sa pangangaral ko po, ang pag-asa ko po hindi ang galing, hindi ang sinuman, kundi ang Banal na Espiritu na bumubuhay. Kaya mag-pray po tayo na ang Diyos ay gumawa. Tama ho ba? Tatandaan niyo po, mga minamahal, ang tao po, kasi sabi po ng Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ay aliwanag po ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pastor, ang bilis. Ay, may mga sa ulo na natin. Ibig sabihin, lahat po ng tao, wala pong sinisino. Bakit? Wala namang tao hindi nagkasala. Sino dito sa inyo nakalibre sa kasalanan? Wala eh. Ang sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Ay, paano kayong bata? Ay, siyempre, inosente yun.
Pero pagdating natin ang tinatawag na year of accountability, counted na po ang lahat ng tao sa kasalanan. And therefore, dahil lahat nagkasala, patay. So may kaya ba ang patay? Wala, ano? So, pasintabi po sa inyo ha, kung kayo naman po yung mahilig sa probinsyano, at yun ay series, o edi kayo maghilig din sa pag-aaral ng Bible na series. Amen. Na naiintindihan natin. Sabi po ng Efeso chapter 2 verses 1 hanggang 3, ganito po ang sabi, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay. Ang kinakausap po dito yung mga mananampalataya sa Efeso. Ibig sabihin ang tunay na Kristiyano, ha? Tunay na Kristiyano, ha? Kasi maraming fake na Christian. Ano ha? Kaya po mayroon tinatawag na fake churches. Merong fake religion. Why? Kasi merong fake Christians. Yan ang kinakausap niya taga-Efeso. Ito yung mga mananampalataya na ipinapaalaala ni Pablo na dati kayo'y mga patay. Patay saan niya? Basahin natin. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay. Bakit? Dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ang tao po dahil ng pagsalangsang at kasalanan ay patay. Kaya kinakailangan ang banal na Espiritu ay gumawa, kumilos at buhayin. Bakit? Mananatiling walang dating ang ginawa ni Kristong pagliligtas doon sa krus ng Kalbaryo. Akalain mo, hinagupit siya. Akalain mo, niluran siya. Akalain mo, kinuranahan ng tinik. Lahat ng pagbubugbog, ipinako sa krus. Pero wala lang. Alam sa totoo na, sa maraming tao, wala lang yan. Isang kasaysayan lang naganap. Pero walang kadating-dating. Walang impluensya. Walang kapangyarihan. Tapos sasabihin si Kristo namatay na kaya ligtas ng lahat. Hindi po yun. Ligtas lang po yung nanampalataya. Pero sa totoo na hanggang ngayon po, wala pong dating yan. Napapayak pa kayo sa sa telenovela ng mga Korean novela. Oo, sa mga channel tong novela. Napapayak pa kayo pero kay Kristo wala lang. Bakit? Ang tao'y patay. Ang tao'y patay, spiritual. Tatandaan nyo yan. Yung pang-Diyos na panggana, hindi aktibo. Yung pang-Diyos na usapin, kaya boring ang tao, pagdating sa Diyos, patay nga. Are you with me? Patay. At ang malupit niyan, tingnan niyo po sabi ng ating talata, na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Yun ho palang ang tao na makasalanan na nabubuhay ayon sa lakad ng mundong ito, patay. Ano yun? Are you with me? Yan ho palang mga taong mahilig sumama sa trend, sa agos ng mundo, yan ay mga patay. Siyempre, hindi naman nabalikwas yung patay eh. Hindi na ikas, hindi na kawayang patay. Kaya daladala ng baha ng agos ng mundo. Are you with me? Na ano yung yan? Sabi, na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon, ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Alam niyo ba, may masamang espiritong gumagawa sa mga taong patay. Lagi kong nihalin tulad sa inyo noon. Example, meron kaming tinatawag na onyango. Alam niyo ba? Tawag daw umang. Alam niyo ba yung umang? Sino nakakaalam ng umang? Alam ni Sir Jake. Ano yan, Sir Jake? Hindi, umang. Yun. Tama nga naman. Yan pong umang, yan po ay napasok lagi sa mga empty shell. No? At akala mo yung empty shell, buhay, kasi napasok ng umang. Pero hindi na legitimate o hindi na mismong laman. Halimbawa, susong hapon. Alam niyo ba yung susong hapon?
Mukhang hapon, marami dito, pero yung susong hapon, ewan ko kung alam ninyo, yan ang pumuputol ng halaman. Pag sa tindi ng susong hapon na yan, pag yan ay dumaan sa inyong halaman, putol talaga ng putol. At yan ang ginagawa namin sa galit namin, nilalagyan namin ng asin. Itinitihayin natin, nilalagyan namin ng asin, natutunaw yung laman. Ang natitira lang yung shell. Yung bahay ng susong hapon. Malaki yun. Malaki yun, parang gaturumpo. Minsan malaki pa doon. Kaso lang, pag napasok ng umang yon, akala mo buhay pa. Kasi ang nagpapagalaw sa umang ay, sa bahay ng suso ay yung umang. Alam nyo ba ang tao? Patay na spiritual. Buhay na lang physical. Pero ang nagpapagalaw ay ang sistema ng mundo sa pangunguna ng dyablo. Kaya ang mabenta sigarilyo. Kaya ang mabenta alak. Kaya ang mabenta kung alin yung masama. Bakit? Ang mundong ito ay ginagalawa ng mga taong patay na tinitirhan ng umang. Lahat ng taong makasalanan na nasa impluensya ni Satanas. Tatandaan ninyo yan. Kaya liban na lang kayo ay buhay ng Espiritu ng Diyos, mananatili kang lalagyan na lang ng suso. Pero nagpapagalaw sa iyo ay impluensya ng kadiliman. Kaya ang hirap mong hilahin sa Diyos. Bakit? May mas malakas na impluensyang naghahari sa iyo. Tatandaan ninyo, si Satanas ang ama ng lahat ng makasalanan. Kaya boring ang Diyos. Nakakaantok ang Diyos sa hindi ligtas. Walang dating yan. Bakit? Patay nga eh. Sa akin nakakitang sayang-sayang patay. Kaya mapalad ka kung ikay napapa-amen na ngayon. Ikaw ay nakakalasap ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, na-regenerate ka na. The Holy Spirit regenerates. Binubuhay ka uli spiritually. Are you with me? Binibigyan ka uli ng taste sa makalangit na bagay. Pero hanggat hindi ka ligtas, ang taste mo, puro TikTok. Puro games, puro mundo, puro kasalanan, puro panglaman. That is the way of the world. The way they live. That is the world. Are you with me? Ano po yan? Mamaya pa naman yan. Nakakalungkot po yan. Ang tao po'y patay. At salamat ako'y binuhay na ng Diyos. Tanya nyo ang tao, ha? Tanya nyo, ha? Ay, ito yung italanan nyo sa inyong palad. Series. Ang sarap eh. Tama ba? Itala nyo ito sa inyong mga palad, mga minamahal. Hindi mo likas na gusto ang Bible hanggat hindi ka paligtas. Tanyo, bakit ka nakakain ng sinaing na kanin, na bigas? Umaga, tanghalian, hapunan. Bakit? Buhay ka physical. Ba't ayaw mong kumain ng salita ng Diyos? Patay ka spiritual. Saan ka masayang pag-usapan? Yung nakakimbot ang bayawang. Tama ba? Anong masayang pag-usapan sa iyo? Yung malalaswa. Anong masayang pag-usapan? Puro pera lang. Pero ang Diyos, saka na yan. At hindi ka mapaghahanapan, patay ka nga eh. Kaya makinig ka, malay mo, ito yung panahon sa iyo para ikaw mabuhay. Tama ba? 2 Corinthians chapter, tingnan po natin. Tuloy natin. Sa verse 3, sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman. Nangabubuhay. Alam niyo ba? Ang tao hindi ligtas, patay pa. Sabi nga sa inyo eh, selfish na lang. O kaya, o nga, ganon. Suso, bahay ng suso. Tayo'y nabubuhay hindi sa dikta ng Diyos, kundi sa makasalanang pita. Totoo yan. Maliwanag ko ba yan?
Try to search yourselves this morning. To evaluate yourselves. Alin ang malakas na hila sa iyo? Diyos o mundo? Amen. Doon, ma-evaluate mo yun. Alin ang mas malakas ang dating sa iyo? Si Kristo o artista? Ang tanong ko kung alin ang malakas ang hila, hindi mata ang hinihila. Ano? Maliwanag ho ba yun? Ang hinihila ay Kristo o Biblia. Kaya alam ko ako'y ligtas eh. Nahihila din ako ng kamalian, pero mas malakas hila sa akin ng katotohanan. Dahil ako'y anak ng Diyos. Amen? Way back 1986, buhat noon. Lagi akong daladala ng Biblia na ito'y basahin. Tanin niyo maraming tao ngayon. Patapos ng probinsyano. Ewan ko patapos na. Subaybayan. Pero ang Bible, hindi na susubaybayan. Nakakagawa ng paraan, ang layo ng SM, pag gusto, ganong katagal. Pero sa simbahan, ang daming hadlang. At pinagbibigyan ng hadlang. Kasi mahina ang hila ng Diyos eh. Mahina ang impluensya ng Diyos eh. Ano ang Diyos? Mahina? Hindi. Patay ka lang. Are you with me? Parang yung amen, parang parang wala pa rin buhay. Ano? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Tingnan po natin na para lang makita natin na kailangan talaga na tayo ay ma-regenerate ng Holy Spirit. Kasi tayo patay na, ano pa? Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Na binulag ng Diyos. Take note yung Diyos dyan. Take note. Nagbabasa ba kayo? Small d or capital D? So, hindi tunay na Diyos. Pag sa Bible, kaya kayo, pagka kayo maglalagay ng wordings, kayo magtatype, pagka Diyos, capital. Ano? Yun ay pag-respect natin. Pag kay Jesus, hindi small j. Pag Holy Spirit, hindi small s. Pag laging tunay na Diyos, laging capital. Dahil ang Bible marunong din eh. Kita mo, ang Bible talaga magdidiyan kapag hindi tunay na Diyos, small d. Kita niya, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito. Ibig sabihin, yung masamang sistema, ang masamang sistema ng mundo, yung kadiliman, yung kasalanan, yung kalayawan sa mundo, ay pinangungunahan ng Diyos ng sanglibutang ito. Ang dyablo. Kaya dapat mga kapatid, hindi tayo kasama ng trend ng mundong ito kung ikaw ay anak na ng Diyos. Dahil binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, ang alin? Ang mga pag-iisip, hindi literal na mata. Bakit spiritual nga ang usapan natin dito? Ano ho? Ang bubulagin sa iyo, una, ni Satanas hindi ang literal na mata, yung isip mo. Kaya spiritual nga ang ating pinag-uusapan eh. Tatandaan niyo mga minamahal, hanggat ang tao ay hindi pinapanganak na muli, hanggat ang Diyos ay hindi gumagawa sa iyo habang nakikinig ka, hindi ka lang isang patay, isa ka pang bulag, spiritual. Kaya ang halagang ipanganak ka muli. Ang halagang ikaw ay bigyan ng buhay ng Diyos espiritual. Hindi mo yayakapin, hindi mo malalasap, hindi mo malalasahan ang ganda at sarap ng pagiging nasa Diyos hanggat patay ka pa. Ay kami ito ang sayang-sayang ng awitan din, buhay na buhay, may pag-amen pa. Ang dating sa'yo, ano naman yung kakurni-kurni? Ganyan talaga pagpatay. Kakurnihan sa iyo ang taong masaya sa Diyos. Tama ba? Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tanya, pagka Semana Santa, may pasyon. Pagka Pasko, may sabsaban. Pero hindi nila makita yung tunay na mensahe niyan. Kasi bulag. Hanggang panglabas lang.
Tama ba? Ang tao ay magiging mananatiling panglabas lang ang Diyos hanggat hindi pa ipinapanganak ng Diyos. Maliwanag ko ba? John 3:19, tingnan niyo po, John 3:19, bago po tayo dumako sa tunay na puntos natin, maaga pa naman. Ang tao po hindi lang isang patay, bulag. Ang malungkot po nito, ang tao ay masaya sa pagiging patay at bulag sa kasalanan. John 3:19. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa libutan. Kaya nga may Pasko. Malapit na huli ang Pasko. Ang gusto lang ng tao sa Pasko ay ano? Exchange gift. Bonus, aginaldo. Pero yung diwa na naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala, ano yun? Wala. Patay ka nga eh. Bulag pa. Are you there? Alam siya, totoo kung aralan nyo pa? Bingi pa, parang paking. Kaya ang tao spiritually baldado. Ngayon na sabi, ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa libutan. Ay ano nangyari? Inibig pa ng mga taong kadiliman. Kaya ang tao ayaw na ayaw masaway. Kasi hindi lang sila makasalanan, nag-i-enjoy sila doon. Kaya masama ang loob niya pag nakapakinig ng preaching na medyo may bagteng, hindi na ako na-attend. Bakit? Hindi mo na-enjoy ang ikiituwid. Mas nag-i-enjoy ka sa mali. Bakit? Patay ka eh. Buhay ka sa mali. Pero patay ka sa tama. We're dead in sin. Are you with me? Oo. Halimbawa, pumunta ako ng Dibo. Kinuha nila ako speaker. Ako nangaral ng ganito. Sabihin ko sa inyo, maraming simangot doon. Pag pinakita na yung kabanalan ng Panginoon, bigat na bigat ang tao. Kasi hindi nila mahal ang Diyos na banal. Ang Diyos nila ay yung Diyos na kontrol nila. Yung nasa dingding lang. Yung nakapako pa sa cross. Maliwanag ko ba? Mahalaga bang ikay panganak na muli? Dahil kung hindi, yan ang iyong kalagayan habang buhay. Malungkot. Siyempre, saan ba dinadala ang patay? Physically. Di sa Campo Santo, may uod, doon may uod. Sa Campo Santo, sa physical, kinakain ng uod. Ay bang patay na espiritu? Sa impyerno ang dala. At ang uod doon, hindi namamatay. At pag hindi kayo pinanganak na muli, ikaw yan. Ikaw yan. Kala mo kayo namimilit sa inyo? Hindi. Ang gusto ko lang makinig kayo, malay mo, buhayin ka ng Diyos. Dahil kahit manikitalian dito, kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka talaga mawiwili dito. Kahit may ipaltak ka dito ng habang buhay, mag-aalma ka, bakit? Hindi ka dito eh. Tama ba? Ito yung lugar ng mga ligtas. Ito yung lugar ng mga pinanganak na muli. Pero bakit kami nag-aanyaya? Malay mo, maligtas ka. Abay, sino ka mag-iisip na kayo maliligtas din? Sa tao kong manigarlyo, kulang pang 2 kahang maghapon. Sino mag-iisip? Pero salamat. May nangaral, kumilos ang Diyos na ligtas. Are you there? 2 Timothy chapter 3 verse 4. Makakuha na tayo ng puntos din. Part pa rin ito ng introduction eh. Kasi ngayon pumasok habang nag-aawitan. Gusto kasing ipakita yung halaga ng pinag-uusapan natin, yung regenerates. Mga lilo, mga matitigas ang ulo. Tingnan yung mga tao hanggat niligtas. Mga lilo, matitigas ang ulo. Ako na may mabait. Isa Diyos. Tama ba? Mga palalo, mga maibigin sa kalayawan. Sa mga maibigin sa Diyos. Sinungaling ba yan? Ano ang taong spiritually patay hanggat hindi nabubuhay?
hanggat hindi aktibo ang espiritual na buhay, mas maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Kaya panghilay, panghigit sa tao hanggat hindi talaga binubuhay pa ng Diyos. Naku, talagang ang hirap. Magaling pa ang maghila ng kambing. Magaling pa ang manghila ng salungat na kawayan kaysa ang tao'y kumbinsihin mo sa Diyos na patay. Bakit? Sila'y mas masaya sa barikan kaysa Bible study. Mas masaya sila sa sugalan. Mas masaya sila sa videoke. Mas masaya sila sa TikTok. Mas masaya sila sa computer games kaysa pag-usapan ay ang Diyos. Patay Are you with me? Bigay ang music. Gumaling ka na. Kahit pag Kristiyano. Pag may tignan mo ang kamay ng Kristiyano. Pag hindi kamay, yung paa. Ano? Pag hindi paa, na gayon. Kasi may pwersa yun may dating yun Kaya alam mo kapatid, kapag ikay buhay sa Diyos, na-response ka Pero bakit mas malakas ang response mo sa mundo? Buhay ka sa mali, patay ka sa tama. Ngayon, simula na tayo. Woo! Biyaya din naman sa akin ito. Kalahin mo, 2 na lang inisip ko nung bago maglinggo. Number 1, dahil the Holy Spirit regenerates. Number 1, for potentate root. For potentate root. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang bumubuhay. Ang una natin dapat makita ay para ito ay makita natin na ang ugat, ang pinagbubuhatan ng kapanganak ang muli ay hindi tao. Saan itinulad yan? Verse 8. Basahin po natin ang verse 8. Verse 8. Okay, may Bible? Tunghan niyo po yung Bible sa verse 8. Ganito sabi. Humihihip ang hangin sa inyong mata. Tama ba yun? Mali pala. Humihihip ang hangin kung saan niya ibig. At narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang galing. At kung saan naparoon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Sino sa inyo dito ang nagdidikta sa hangin kung saan pupunta? Meron ho ba dito? Nahihip. Nahingi ka ng hangin. Pero hindi mo inuutusan kung saan manggagaling ang hangin at kung saan pupunta. Tama ba? Walang taong sino mang sabihin sa hangin, hoy, punta ka doon. Pwedeng humingi. Ako nung ako nagpapagayo, kay sipol din na sipol May pagkakalma. Talaga ko nasa gitna ng araruhan. Ang kita laing mata sa kaitiman. Pagka kami nagpapahangin ng palay para payirin yung ipa, ubos na ang kasisipol. Tatawag tayo ng hangin pero hindi natin kayang utusan ang hangin kung saan pupunta. Ganito ang ibig sabihin. Walang taong nagdidikta sa hangin kung saan ito pupunta. Hangin ang nagpapagalaw, hindi yung pinapagalaw niya. Ang nagpapagalaw sa hangin. Tama ba? Kayo ba nagpagalaw sa hangin? O hangin na nagpapagalaw? Yung bang niyog na napayapay, kaya gumalaw ang hangin, pumayapay ang niyog? O kaya pumapayapay ang niyog dahil pinagalaw ng hangin? Ano ibig sabihin? Ganyan din ka, pinapanganak na muli. The Holy Spirit regenerates para makita natin na siya talaga ang root, hindi ikaw.
Siya yung source. Siya yung cause. Naintindihan niyo ba yun? Uwa. Inutusan mo ba ang iyong tatay at inay na ikaw ay gawin? Hindi mo naintindihan kasi may nag-utos sa iyong sulpong tumumunog. Sino muna yung nakakaintindi nila eh? Bonnie, inutusan mo ba yung ama at ina na ikaw ay gawin? No. Paano mo mauutusan yung ama at ina? Gagawin ka pa nga. Tama ba? Tama ba yan? So, ibig sabihin, ikaw ay resulta ng kanilang ginawa. Hindi ikaw ang cause ng kanilang paggawa. Ang kapanganakang muli ay resulta ng paggawa ng Diyos. Hindi dahil ng gusto mo. Tatandaan ninyo ha, hindi mo nga gusto. Ano nga ang gusto mo? Kalayawan. Kaya isang mirakulo, bakit ngayon gustong-gusto mo sumimba? Bakit ikaw ngayon gustong-gusto mo magbasa ng Biblia? Bakit ikaw ngayon ay talagang nag-aakay na din ng kaluluwa? Milagro yan. Yan ay bigay at gawa ng banal na Espiritu. Kasi kung paano hindi mo alam saan ang gagaling hangin at saan pupunta, ganyan ika ang ipinanganak ng Diyos. Isang hiwaga. Pero totoo. Tama ba? Opo. Hindi ako ang dahilan kung bakit ako'y naging tao. Ako ang resulta ng kanilang dahilan. Ng kanilang ginawa. So ang kapanganakang muli, mga minamahal, hindi keep si Pastor Eloy. Oh, galing mangaral ni Pastor Eloy, kaya ako naligtas. Hindi. Ang magaling yung Holy Spirit na gumawa sa inyo habang nakikinig ka ng pangangaral. Ang gagaling ika ng kanilang design ng mga verse, kaya ako nananampalataya kay Kristo, hindi yung design, kundi yung binhi ng Diyos na kanyang salita na binuhay ng Holy Spirit sa iyong puso. Kaya sa kaligtasan ang kapurihan sa Ama, sa Anak, at sa Holy Spirit, hindi sa ating pagpapagod. Biyaya yun lamang ng Diyos. Tama ho ba? Ngayon, ay sabi ng Roma 10:14, tingnan po natin ang Romans chapter 10, verse 14. 17 yata yan. 10:17. Ano sabi dyan? 10:17. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. Saan daw nanggagaling ang paniniwala? Nanggagaling sa pakikinig. Ano yung pakikinggan? At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya potential na ikaw ay posibleng ipanganak na muli kung lagi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi ito yung binhi na itatanim sa iyong puso. Are you with me? So sana makita natin, mga minamahal, na ang kapanganakang muli o buhay, yung pagiging ina-activate, yung spiritual na patay, binubuhay uli yung spiritual na walang kapangsyon-pangsyon sa Diyos, panglabas laang pakikisama lang ang Diyos sa tao, sa buhay ng tao. Sabi nga sa inyo para yung bato na nagtagal sa parang, bato yun pero mukhang lupa. Bakit? Nilumot na Napapansin niyo ba yan? O kaya natabunan ng putik sa katitilabsik. Kala mo yung lupa, pero bato. Delikado nga yapakan mo, may slide ka Ba mapataguktok pa ang ulo mo. Kaya maraming tao napakadelikado Pakialman mo. Siya pa magbabanta sa iyo. Ngayon, ang puntos natin dito, may mga taong parang mukhang maka-Diyos, panglabas, pero bato. Lalo't natuto ng ethics, naturuan ng pagiging professional, marunong ding magpo at opo, magaling makiharap, magaling makipantao. Ang problema, napagsanayan mong pantao, yung pan-Diyos, hindi mo kaya. Tama ba?
Oh, napakarami ngayong professional na. Napakarami ngayong, seems to be religious, godly, but only in outward na pagtingin. Kasi, mukhang lupa rin, pero bato. Amen. Totoo yan. Ang dami nga mababait eh. Ang babait, talaga namang kabait. Pero pag sa Diyos, walang bait. Tama ba? Oh. No, ako naman kapatid, hindi naman ako kanina nagbasa ng Bible. At saka ako naman hindi ka kanina naligtas. Way back 1986 pa. Tama ba? Naobserbahan ko na ang maraming tao. Nabasa ko na malimit ang beses. Naobserbahan ko kung ganong kahina at kamakasalanan pa rin tayo hanggat hindi pa nagra-rapture. Kaya hindi ka kaninang usapan ito ang sinasabi sa inyo. Ito'y totoo. Are you with me? John 1:12 and 13. John 1:12 and 13. Ganito po ang sabi ng Biblia. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Hindi ito yung nagtaas ng kamay, sumubunod sa panalangin. Kundi tuloy natin. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino yung naging anak ng Diyos? Yung tumanggap. Sa makatuwid, bagay, ang mga nagsampalataya sa kanyang pangalan. Okay. Para pala kayo maging anak ng Diyos, kailangan mong sumampalataya kay Kristo. Pero, paano ka at bakit ka makakapanampalataya? Verse 13. Tingnan niyo po ang verse 13. Na mga pinanganak. Bakit pinanganak? Dahil sumampalataya, di ka? Na hindi sa dugo. Ni sa kalooban ng laman. Bakit? Boring ka nga sa Diyos. Paano mo yun? Sasampalatayanan? Wala, patay ka nga inutil ka nga Pero bakit ka sumampalataya? Hindi dahil sa kakayanan ng dugo ni ng laman, kundi ng kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Diyos nga ang gumawa sa iyong kaloobang patay. Para yung Kristong nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, iyong yakapin, sampalatayanan at Panginoon ng iyong buhay. Hanggat wala yan, panglabas ka lang. Naintindihan niyo ba yan? Pero pag totoo yan, kusa ka na. Kapag ang tao hindi pa pinapanak na muli, pinagbibigyan ka lang. Pero kapag ang tao pinanganak na muli, nagkukusa na yan. Are you with me? Kaya, purihin ang Panginoon. Kung may kagalakan ka na sa Diyos, may pagkauhaw ka na sa Diyos, kita mo kaya sabi ng Bible, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal. Sinong inaanyayahan? Yung napapagal na saan sa kasalanan. Pero hanggat nag-i-enjoy ka sa kasalanan, hindi ka subject ng invitation. Bakit? Hindi ka naman lalapit. Hindi ako yung nagsusugal Yung ako'y talagang kasagsagang sugal Iloy, kain na. Ano sasabihin mong kain na? Hindi ko na maalaala yung umagahan, tanghalian, o ako'y kaadikan sa mahjong. Hindi ko yan. Wala akong pakialam. Sabi, ng tatay, ng inay, Iloy, kain na. Bagay, hindi ko mapakinggan yun. Sabi ko, pwede naman akong kumain. Sa totoo na, sa mahjong nga, nakain ako doon ng itlog na nilabon. Huwag lang umalis. Kasi kung saan ako wili, hindi ko napansin yung ibang sinasabi. Ay ba ang tao wili sa kasalanan? Wili, hindi sa Diyos. Kaya yung ikay mawili sa Diyos, biyaya yun. Yung ikay may kakayahang tumugon sa Diyos, yung ikay nagsisisi na ng iyong kasalanan, lumalapit ka kay Jesus bilang siyang tagapagligtas, nagpapatawad ng iyong kasalanan, marunubos mo, kaya ikay makakatiyak ng langit dahil ang iyong pananampalataya, hindi sa kalooban ng laman, ng dugo, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya, the Holy Spirit regenerates for potentate root. Ibig sabihin, para sa ang dahilan ay ang Holy Spirit. Kaya dapat ang Holy Spirit ang mag-regenerate para sure na siya yung ugat.
Dahil kung hindi siya ang dahilan, nako, yan ang tinatawag na apostasy isang araw. You cannot persevere if your faith ay galing sa iyo. Are you with me? Philippians chapter 2 verse 12 and 13. Tingnan niyo po. Philippians chapter 2 verse 12 and 13. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, yan pa ang problema eh. Naglalaro ang daga pag wala ang pusa. Kundi bagkus pa ngayong ako'y wala. Kaya ang Kristiyano, hindi lang lagi sa presensya ng pastor yan, kundi sa Panginoon. Ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginig. Yan, dyan lumabas yung mga maling paniniwala. Lubusin niyo, ikain yung kaligtasan. Gawin ninyo. Pero ito ang nilinaw ng verse 13. Ang ibig sabihin, work out your salvation kasi may gumawa na sa iyo eh. Ano sabi diyan? Sapagkat Diyos, sino? Diyos ang ano? Ang gumagawa sa inyo. The Holy Spirit regenerates. Maging sa pagnanasa. Bakit? Wala kang nasa sa Diyos hanggat hindi gumagawa ang Diyos sa iyo. Ibang nasa mo, totoo na. Hey, are you with me? Naka. Iba ang nasa mo sa totoo na. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa. Yung palang mahalin mo ang Diyos, hindi lihitin mo sa iyo galing. Hindi likas sa iyo. Bakit? Alam mo, ang tao likas na makasarili, hindi likas na makadiyos. Ang tao ay likas na makamundo, hindi likas na makakristo. Kaya nga ang tao ay self-worshipper, not God-worshipper. Ang tao ay mananamba ng sarili, hindi mananamba ng Diyos. Ngayon, ang sabi, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa. Bakit? Kung hindi siya magbabago ng disposisyon ng iyong puso, habang buhay mong nanasain ay mundo lang, kasalanan lang. Pero hindi mo nanasain ang Diyos. Are you with me? Kung tayo mayroon tinatawag na physical appetite, there must be a spiritual appetite. Oh, ay si Tina magaling gumawa ng appetizer. Master na niya yung sukang sausawan. Pag siya'y gumawa ng sukang sausawan, talagang kaya, no? Mayayakap niya yung biyanan. Kasi ang galing, pampagana. Ano ba ang tao? Wala kang gana pag sa Diyos. Wala kang nasa. Boring nga, boring. Saan ang tao? Sabi? Lovers of pleasure more than lover of God. Tayo nyo ha? Pag ako'y nagsunod-sunod ng 6 na pong FB group, hinahadlangan ako. Pero pag TikTok, yung mga video clip na pangmamalaswa, walang problema. Tama ba? Kasi yung appetite nila, hindi Diyos. Kaya kung naturingan kang Kristiyano, wala ka ring appetite sa Diyos, search yourself. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kahit na ikaw yung pinakamalalang trangkaso at wala kang gana, hindi tatatagal, hindi ka kakain. Pero hindi ligtas, sila nagsasabi, ako'y nakapasok sana na simbahan 3 beses. Nung ibinyagan, nung ikasal, at pag namatay. Ay kung ako, ba nang binyagan? Hindi ko alam kung ako makakasal. Baka 2 beses lang ako. Kung ako hindi naligtas. Bakit? Wala talaga akong desire. Tama ba? Wala akong desire. At marami na may nasimba din naman yun, naghahanap lang ng mga hapit na suot. Tama ba? At lalo pagka bibingkahan, yung simbang gabi, yun naman ang habol yung puto bongbong.
Pag nakapanguros ng konti, tama na. Walang desire sa Diyos hanggat hindi kayo pinapanganak ng Diyos. Ang ibig sabihin ng born again, nabuhay na uli. Bakit? Dati kang patay. Are you with me? Opo. Diyos, sapagkat Diyos, hindi pastor ang kumikilos, ang gumagawa, Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa. Kaya ang pagsimba ay bunga, hindi paraan ng kaligtasan. Ang pagpabautismo, pagsunod sa Diyos ay bunga, hindi paraan. Bakit ka may bunga? Kasi may gumagawa na sa loob. Kaya nakikita mo na yung panggawaing labas. Ay sa unyango, nagalaw din yung suso. Pero ang buhay ay unyango. Unyango. Umang. Kapag sa buhay may Diyos na ang gumagawa, hindi na mahirap yung panglabas. Yung hindi ligtas nakakapilit, ipanglabas. Ay pag namang ang Diyos ay gumawa na sa pangloob. Paliwanag ko ba? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Siya ang may gusto, hindi ikaw. Ayon sa kanyang ginusto. Bakit? Kung aantayin ng Diyos ang gusto mo, hindi ka naman gugusto. Sabi ko sa iba ang gusto mo eh. Ang gusto mong number, yung may kasamang joker. Pero ayaw mo ng 316. Eh, dyan ako galing. Sino paglalalangan ninyo? Tama ba? Naku, ang Diyos yan. Ako nga persecutor ng inay ko no dati eh. Kasi bakit? Masipag ako dati eh. Dati. Ako'y nagtatabas, nangungumpay, nagsisibak, naglalaba, nag-aahon ng putik mula sa kanal, nadadaluyan ng pagpapatubig sa palayanan. Ako dyan. Alam na alam ko yan. Ako yung nagtatabas-tabas pa sa amin pag nasuloy-suloy na anda mo. Kaya nga hindi kainin ng kalabaw eh, pag ako na ang nangumpay. Bakit? Ay nadaanan ko na eh. Gasak na. Tapos ang inay, inaantay namin. Ay bibili daw ng pang-ulam. Ay dalawa gutom na eh. Yung pangkamastilis doon sa amin, malalaki. Ako pa naglalagari na yun, yung puno. At ang iba, gagawin ko pang sangkalan yun. Kalay mano-mano yun. Kaya lumaki ang braso ko. Yung jetmatic namin, hindi naman yung jetmatic talaga. Pag sirit ang tubig eh. Habang ako din ang maglalaba. Tapos ang inay, dadating 9:00 na. Ayaw, gutom na. Ang dahilan pa, ako'y nag-Bible study. Galit na galit talaga ako sa Bible study yan. Nung una. Kumbira kayo, inay. Patay na din ng pagtatrabaho. Ang kakainin namin, nasa inyo pala Bible study lang. Kalahin mo yung aking buhay noon? Tama ba? Ay kung tutusin may katwiran, paano yung paalam sa amin ako ibibili ng pangulam? May 9:00 nang dumating. At ang sabi na sa Bible study, kaya negative saan ang Bible study? Wala kang kadating-dating sa akin yan. Kung mahjong. Pero salamat, kumilos ang Diyos. Tama ba? Abay, nagbasa ako ng kanilang pulyeto. Paano makikita ang Diyos? Yun ang pamagat. Ay, ang haba. Hindi ko pa nakita. Tapos ko ng habang-haba, patalikor, nasaan ka doon? Ay, sabi, paano makikita? Wala akong nakita. Kalukuhan talaga ito. Kala mong ganang ang panuntunan sa buhay. Ay, sasabihin mo kay, yung tao ay likas sa mga Diyos? Hindi. Ako na nagsasabi niyan. Dinaanan ko yan eh. Tama ba? Pero nagitla na sila. Nung nagkasakit ang tiyuhin ko, ako ang bumabantay. May nagba-Bible study. Ayaw ko pa rin. Umalis ako. Eh, siyempre, wala magagawa. Bubuhatin ka eh. Pero hindi pa rin ako. Kung surang-sura doon, yabang na yabang. Ang iniisip ko doon sa nagkuturo, gusto lang ninyo nga mga pinsan.
Eh ngayon, nahilig ako sa gitara, yung plucking. Yung plucking, yung gitara. Asin kasing uso nun eh. Tinuruan ako. Yung pala, ang layon talaga niya, ginamit lang niya yung kagustuhan ko matuto sa gitara. Doon ako kinausap, one in one. Pinataas ang kamay ko. Di ako na may taas. Bigay nang ako yung mumulat, ay ako lang ang nakataas. Di ako yung baba uli. Eh sa dami kong kasama, bi ako lang. At namalayan ko na ang sarili ko. Pag ako napapa-letter P, di sanay na sanay tayo dyan. Huwag lang din makabunot ng joker. Isop. Basta, expression natin yon. Alam mo na, ba't ko sinalita ito? Ako nga pala Bible na. Tama ba? Sa totoo na ho, inaabangan kung ako'y yakagin nila sa simbahan, ba ito hindi nag-i-invite? Yan ganyan yung simbahan pag nakakalakad lang. Gustong gusto ko na. Bakit? September 3, way back 1986, buhat na yun, nagbasa ko ng Bible bago mag-December, 7 beses ko natapos ang Bible. Uhaw na uhaw ako. Dahil binuhay na ng Diyos. Diyos ang gumawa sa akin. Kaya makinig kayo ng salita ng Diyos. Diyos ang gumagawa. Tama ba? Ang tao ay nananampalataya sa magitan ng paikinig ng kanyang salita. At di kayo makinig. Pwedeng ang Diyos ay gumawa. Pero ang kaharap mo lang lagi ay kung ano-ano, paano gagawa ang Diyos sa iyo? Tama ba? Kayo ba yung nakakita na nag-aararo? Ba't parang kayong mukhang inararo? Alam niyo ho, hindi ho makakakita kayo ng tibag-tibag na palayanan na hindi dinaanan ng araro. Huwag kang umasang gagawa ang Diyos sa iyo. Wala yung aararo sa iyo. Tama ba? Make yourself available to the Word of God. Kasi yan ang pang-araro ng Diyos. Malay mo. Tama ba? Kaya pag inanyayahan ka, tayo sumimba. Simba! Inanyayahan kang mag-inom, may pinagbibigyan mo. Yung pag naman pagsimba. Tama ba? Sa dami ng invitasyong nakarating sa iyo, pinagbibigyan mo. Ay di lalo na pagsalita ng Diyos, malay mo. Malay mo. O, biga ako. O, dito ako magtatapos. Nung ako pumunta ng Taysan, ang pakay ko ay yung yung doon sa Ilaya, yung isa pa doon. So, pinagbayanan. Yung mga ninong kunin naman, hindi ko pakay yan. Tsaka hindi ko, iniisip nila yan, sa pupunta sa Panginoon. Ay, balbasin. Parang kamukha ni Judas ang tingin ko. Parang mukhang magkakanulo. Hindi ko talaga pakay yung mga yan. Tapos unang dating ko, si Henry, hindi naman naharap yan. Lagi nandun sa series, pagkasala na sa likod. Hindi naharap yung mga yan. Naturing ang matatalino, hindi marunong humarap. Pero, sila yung naligtas. Kasi hindi mo nga alam yung pagkilos ng Diyos. Parang hangin. Hindi mo naman alam kung saan galing, kung saan tutungo. Di kat ganun pinapanak ng Diyos. Hindi mo na iutusan, huy, hangin, pumunta ka doon. Hindi. Siya ang gagawa kung saan niya gusto. Huwag mo utusan ng hangin. Tama ba? Ganyan ay pinapanganak na muli, hindi mo masabi. Tama ba? Oh. Ay, ang tagal lang tatay at inay kong pinapangaralan, yung pala 2,000 pa maliligtas Oh. Ay si Ate Toring, nakakatuwa. Ang tagal-tagal kong kasama doon sa may Ilaya ngayon pala ang panahon niya Hindi mo kayang diktahan ng hangin? Tama ba? Oh, tama, si Baraday, nakikita ko Laging pinapadpad dito ng hangin. Oh, amen. Sana kayo pinadpad dito ng hangin. Sana maganda isang araw, pwedeng udyok lang ng tao sa simula, pero darating ang panahon, hangin na ng Diyos ang nagdadala sa iyo dito. Pero meron din namang hangin na pwedeng magpalabas sa iyo dito. Kasi aircon tayo. Hagyan na dala dito ng magandang hangin. Kaya yung masamang hangin galing sa inyo pag hindi nyo pinigil.
Yan ang maglalabas sa kanila. Are you with me? Sana may hangin na nag-uudyok sa inyo. Kasi hindi ko kayo kayang persahin. Ako'y mangangaral lang. Pero ang Diyos ang gumagawa maging sa pagnanasa at sa paggawa. Hindi sa kalooban ng lamanin ng dugo, kundi sa kalooban ng Diyos. Bakit? Siya ang mistulang hanging gumagawa kung saan niya gusto. Tama? Naliwanag ko ba? Unang puntos. Libre na uli ako susunod. Kaya lang pala yun. Totoo ako yung nagpapakahirap pwede siguro mamaya Lord Supper, isang punto. Sa susunod na Lord Supper, para pwede naman pala ibigay yung probinsyano, pwede. Amen? Sana tayo po ay maging available lagi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Mapagpala naming Ama ngayong